Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at paghihiganti? Samahan niyo akong muli mga kaibigan sa isa na namang paglalakbay ng damdamin. Sabi nila, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang magpatuloy sa buhay at maging masaya. Pero paano kung ang mismong kaligayahan mo ay ipinagkait sa iyo sa pinakamasakit na paraan? Mananahimik ka na lang ba? O babalik ka para bawiin ang lahat ng sayo? Ito ang kwento ni Tala. Sa unang kabanata, ang gabi ng mga basag na pangarap. Ang unang naramdaman ni Tala ay ang matigas na pagtama ng isang folder sa manipis na kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Kasunod nito, ang malamig na boses na mas nanunuot pa sa lamig ng aircon sa loob ng private room ng ospital. Pirmahan mo na yan, Tala. Huwag na nating patagalin pa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin at mabigat ang pakiramdam ng buo niyang katawan. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang munting anghel, si Alab. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa kanyang ilong at ang kirot sa kanyang tahi ay tila paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Pero ang lahat ng sakit na yon ay tila naglaho nang makita niya kung sino ang nasa harapan niya. Si Doña Mutia Serrano, ang kanyang biyenan. Nakatayo ito na parang isang reyna, nakapamaywang, at ang mga matay puno ng pagkasuklam habang nakatingin sa kanya. Sa likod nito, nakatayo ang kanyang asawa, si Silakbo, pero hindi siya nito tinitingnan. Ang mga mata ni Silakbo ay nakapako sa puting sahig ng ospital. Ano po ito, Mama? Hirap na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang pumigil sa kanya. Huwag mo akong tawaging Mama, sigaw ni Doña Mutia, dahilan para bahagyang magising ang natutulog na sanggol sa tabi ni Tala. Hindi kita kailanman itinuring na pamilya. Isa kang pagkakamali. Isang kamalasan na dumating sa buhay ng anak ko. Muling ibinaling ni Tala ang tingin sa folder. Sa pamamagitan ng nanlalabong paningin, nabasa niya ang mga salita sa ibabaw. Petition for annulment. Gumuho ang mundo niya. Hindi totoo yan. Pakiusap niya, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ibinaling niya ang tingin kay Silakbo, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na panaginip lang ang lahat ng ito. Bo, ano to? Sabihin mo sa akin, anong ibig sabihin nito? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Silakbo. Ngunit sa kanyang mga mata, wala siyang nakitang pagmamahal o awa. Tanging pagkailang at takot. Patawarin mo ako, Tala, sabi nito sa mahinang boses. Pero may ibang lalaki ka raw. Narinig ko kay Mama. May pruweba raw siya. Ano? Halos pabulong na, sabi ni Tala. Ang akusasyon ay isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal at katapatan na ibinigay niya, ito ang igaganti sa kanya? Walang katotohanan yan, Bo. Alam mo yan. Paano mo nagagawang maniwala sa kasinungalingang yan? Huwag ka nang magpanggap, babae. Sabat ni Doña Mutia. Huli na ang lahat. Akala mo ba maloloko mo kami? Akala mo ba dahil nagkaanak ka na, ay sigurado na ang posisyon mo sa pamilyang ito? Nagkakamali ka. Pirmahan mo na yan at bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka sa probinsya ninyo. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang anak. Ang munting si Alab, ang tanging lakas niya ngayon. Hindi ko pipirmahan yan, matigas niyang sabi. Walang dahilan para maghiwalay tayo, Bo. May anak tayo, pamilya tayo. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa labi ni Doña Mutia. Kung yan ang gusto mo, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ilang sandali lang, pumasok ang dalawang malalaking security guard ng ospital. Paalisin niyo ang babaeng yan dito, utos ng matanda.
Wala na siyang karapatan sa kwartong ito. Bayad na ang lahat, pero hanggang dito na lang siya. Nagpumigla si Tala nang subukan siyang hawakan ng mga gwardiya. Teka, hindi niyo pwedeng gawin to. Kakapanganak ko lang. Bo, tulungan mo ako. Maawa ka sa anak mo. Pero si Silakbo ay parang isang estatwang walang buhay. Tumalikod ito habang sa pilitang itinayo si Tala ng mga gwardya mula sa kama. Bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa komosyon. Kinaladkad siya palabas ng silid, palabas ng ospital, suot lamang ang manipis na hospital gown. Ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya sa labas, tila nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. Wala siyang nagawa kundi tumakbo, sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa marating niya ang mansyon ng mga Serrano. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at sakit. Lumuhod siya sa harap ng malaking bakal na tarangkahan. Doña Mutia, Silakbo, pakiusap, maawa kayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nakikipagsabayan sa lakas ng ulan at kulog. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ninyo, sa apo ninyo. Huwag ninyo kaming itaboy. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay nanatiling nakasindi, ngunit walang sinumang lumabas. Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malakas na kalabog ng pagsasara ng lahat ng bintana. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pag-asa sa puso ni Tala. Ang pagmamahal na inakala niyang panghabambuhay ay isa lang palang kasinungalingan. Ang pamilyang pinangarap niya ay siya ring dumurog sa kanya. Nang hihina, niyakap niya si Alab. Sinubukang protektahan ito mula sa ulan gamit ang sarili niyang katawan. Ramdam niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo bago siya tuluyang mawalan ng malay sa malamig na semento. Sa gitna ng walang katapusang buhos ng ulan, isang pangako ang kanyang binitawan sa kanyang isipan. Isang sumpang tatatak sa kanyang kaluluwa. Babalik ako. Babalikan ko kayo. At ipapalasap ko sa inyo ang lahat ng sakit na ito. Isinusumpa ko at sa huling sandali, sa gitna ng kadiliman, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Isang pinto ang bumukas, isang boses, puno ng pag-aalala, ang kanyang narinig. Miss, ayos ka lang ba? Diyos ko ang bata. Halika, tulungan na kita. Ang pagbangon mula sa pagkakalugmok ay hindi isang iglap lang. Ito ay isang mahabang proseso ng paghilom, pagpupursigi at pagpapatatag ng kalooban. Para sa isang inang nasaktan, ang bawat araw ay isang laban. Isang laban na kailangan niyang ipanalo para sa pinakamamahal niyang anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sugat na hindi naghilom ay maaring maging lason at ang pagnanais na bumangon ay maaring maging isang mapanganib na apoy ng paghihiganti. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Tala sa 2 kabanata. 5 taon ng pagbangon, 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang buto ay maaaring maging isang matayog na puno. Ang isang sugat ay maaaring mag-iwan ng peklat. At ang isang babaeng itinapon na parang basura ay maaaring magbalik bilang isang bagyo na handang wasakin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Ang 5 taon ni Tala ay nagsimula sa isang maliit na apartment sa isang probinsya na malayo sa kabihasnan ng lungsod ng Gintong Palad. Ang kanyang tagapagligtas sa gabing iyon ay si Mr. Ricardo Ilustre, isang matandang negosyante na matagal nang karibal sa negosyo ni Doña Mutia. Nakita niya ang sinapit ni Tala at, sa halip na awa, ang nakita niya ay potensyal, isang apoy sa mga mata nito na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng instant noodles at bagong saing na kanin. Ang malambot na kama
ay naging isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang kanyang mga araw ay puno ng walang katapusang pagtatrabaho. Sa umaga, isa siyang waitress sa isang maliit na karinderya. Sa hapon, isa siyang encoder sa isang computer shop. Sa gabi, kapag tulog na si Alab, hindi siya natutulog. Nag-aaral siya. Mga libro tungkol sa business management, economics, at stock market ang naging unan niya sa gabi. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay may kasamang imahe ng mukha ni Doña Mutia at ang walang emosyong mukha ni Silakbo. Ang mga yon ang kanyang gasolina. Ngunit ang tunay niyang lakas ay ang munting batang natutulog sa kanyang tabi. Si Alab, ang kanyang apoy. Ang unang ngiti ni Alab, ang unang mama na lumabas sa bibig nito, ang unang hakbang nito. Lahat ng yon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Sa tuwing pagod na siya at gusto na niyang sumuko, titingnan niya lang ang payapang mukha ng kanyang anak at lahat ng pagod ay napapalitan ng panibagong determinasyon. Para kay Alab, gagawin niya ang lahat. Para kay Alab, babawiin niya ang mundong ipinagkait sa kanila. Sa tulong at gabay ni Mr. Ilustre, na naging parang pangalawang ama sa kanya, unti-unting nahasa ang kanyang talino. Mula sa pagiging empleyado, natuto siyang mag-invest. Mula sa maliit na puhunan, pinalago niya ito. Ang babaeng dati ay walang alam, sa mundo ng korporasyon ay naging isang matalas at tusong manlalaro. Sa kabilang dako, sa lungsod ng Gintong Palad, ang 5 taon ng pamilya Serrano ay isang mabagal na pagguho. Sa loob ng malapalasyong boardroom ng Serrano Prime Holdings, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Silakbo Serrano, na ngayon ay may mas malalim na eye bags at manipis na buhok, ay hirap na ipaliwanag ang bagsak nilang sales report sa mga miyembro ng board. As you can see from the financial projections, nauutal niyang sabi, we are experiencing a temporary downturn due to the volatile market conditions. But I assure you, our 5-year plan is solid. Solid? Isang matandang board member ang umubo. 5 taon na nating naririnig ang 5-year plan na yan, Bo. Pero bawat taon, pababa tayo ng pababa. Ano ba talaga ang problema? Bago pa man makasagot si Silakbo, ang pinto ay bumukas at pumasok si Doña Mutia. Suot ang kanyang brilyante at ang kanyang mapagmataas na aura. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay isang napakagandang babae, si Marilag Cortez. Ang problema ay ang kakulangan ng tiwala sa aking anak. Matigas na sabi ni Doña Mutia, umupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Serrano Prime Holdings has been a pillar of this industry for decades. Hindi tayo basta-basta babagsak. Tumingin si Doña Mutia sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta sa sinumang sasalungat. Si Silakbo ay napayuko na lang, tila isang batang pinagalitan sa harap ng mga kalaro. Si Marilag naman ay ngumiti lang ng matamis kay Silakbo, isang ngangiting nagpapahiwatig ng suporta. Ngunit kung titingnan ng maigi, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang katotohanan, ang pamamahala ni Silakbo ay isang malaking kalamidad. Puno ito ng maling desisyon, mga proyektong nalulugi, at pag-asa sa pangalan ng pamilya na matagal nang nawalan ng kinang. Ang tanging nagpapanatili sa kanila ay ang mga utang na patuloy na lumulobo. 5 taon. Nakatayo si Tala sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang penthouse office. Tanaw niya ang buong lungsod ng Gintong Palad, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Wala na ang anino ng babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang nakatayo doon ngayon ay si TL, ang misteryosong presidente at CEO ng Sinagtala Corporation, isang investment firm na mabilis na umangat at kinakatakutan sa mundo ng negosyo. Suot niya ang isang itim na business suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos
at ang kanyang mukha ay may malamig na ekspresyon ng isang taong sanay nang magbigay ng utos. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya, iyon lang ang hindi nagbago. Nandoon pa rin ang apoy, ngunit hindi na ito apoy ng pag-asa. Ito ay apoy ng paghihiganti. Kinuha niya ang tablet sa kanyang mesa. Sa screen, nakabalandra ang headline ng isang business news website. Serrano Prime Holdings, nanganganib malugi, naghahanap ng mga bagong mamumuhunan. Isang malamig at mapanuyang manang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting 5 taon niyang hinintay. 5 taon niyang plinano. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Anya, pumasok ka. Agad pumasok ang kanyang executive assistant, isang matalinong babae na puno ng respeto para sa kanyang amo. Yes, ma'am. Hindi inalis ni Tala ang kanyang tingin sa tanawin ng syudad. Ang mga ilaw ng gusali ay isa-isang nagsisindi, parang mga bituin na kanyang aabutin. I-book mo ako o ng flight pabalik. Mahinahon, ngunit may bigat na utos niya. Saan po ang destinasyon, ma'am? Humarap si Tala at sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagyong paparating. Uuwi na tayo. Oras na para bumalik sa lungsod ng gintong palad. May mga pagkakataon sa buhay na ang nakaraan ay bigla na lang kakatok sa iyong pinto. At sa pagbukas mo, hindi mo malalaman kung ito ba ay isang anghel ng kaligtasan o isang demonyo ng paghihiganti. Para sa isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan, ang pagbabalik ng nakaraan ay palaging isang bangungot. Ang kapalaran ay may mapaglarong mga kamay. At ngayon, ilalatag na nito ang kanyang mga baraha. Ito ang kwento ng isang pagbabalik. Sa 3 kabanata, ang pagbabalik ng isang bituin. Ang palad ni Silakbo Serrano ay basa ng malamig na pawis. Pasimple niya itong ipinuna sa kanyang mamahaling pantalon sa ilalim ng mahogany conference table. Sa buong buhay niya, sanay siya sa karangyaan at kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa loob mismo ng boardroom na ipinangalan sa kanyang lolo, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Bumagsak ang Serrano Prime Holdings. Hindi pa ito opisyal, pero alam ng lahat sa silid na yon. Ang mga numero sa projector screen ay hindi nagsisinungaling. Utang, pagkalugi, isang dahan-dahan, ngunit tiyak na kamatayan para sa imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina. Relax, mahal. Bulong ni Marilag Cortez sa kanyang tabi habang marahan nitong hinihimas ang kanyang likod. Ang bango ng pabango nito at ang ganda ng mukha nito ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero sa mga sandaling ito, tila wala itong epekto. Sa kabisera ng mesa, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Mutia, na may ekspresyong tila ba pag-aari niya ang mundo. Huwag kayong mag-alala, sabi nito sa mga natitirang board members na may halong pagmamataas. Ang Sinagtala Corporation ang solusyon sa lahat ng ating problema. Malaki ang kanilang tiwala sa pangalan ng mga Serrano. Mayabang ang tono ni Doña Mutia na para bang ang Sinagtala Corporation pa ang dapat magpasalamat sa pagkakataong ito. Para sa kanya, ang misteryosong presidente nitong si TL ay isa lamang sa maraming negosyanteng susubok na dumikit sa kanilang pangalan. Isang mayaman, ngunit walang class na nilalang na madali nilang mapapaikot. Sana nga, Donya, sagot ng isang matandang miyembro. Dahil kung hindi, baka sa susunod na buwan ay isasanla na natin pati ang mesang ito. Napatahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kaba sa dibdib ni Silakbo. Ito na ang huling pag-asa nila, ang Sinagtala Corporation. Kung hindi sila papayag na mag-invest, tapos na ang laro. Isang magalang na katok ang narinig nila mula sa malaking pinto ng boardroom. Tumayo ang sekretarya ni Silakbo. Sir, narito na po sila. Papasukin mo, utos ni Doña Mutia, na inayos pa ang kanyang mamahaling bestida
handang salubungin ang kanilang mga tagapagligtas. Bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay 2 lalaki at isang babae na nakasuot ng mga business suit. Ang kanilang mga kilos ay matalas. Ang kanilang mga mata ay professional. Halatang sila ang legal at financial team, ngunit lahat ng mata sa silid ay napako sa taong naglalakad sa kanilang gitna, ang taong nasa likuran nila. Ang paglakad nito ay may bigat at awtoridad. Bawat yabag ng kanyang stiletto heels sa makintab na sahig ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Silakbo. Nakasuot ito ng isang itim na power suit na perpektong humulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na buhon at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Huminto ang grupo sa gitna ng silid at ang babaeng nasa gitna ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang mukha. Hinayaang tamaan ito ng ilaw mula sa chandelier. Sa sandaling iyon, para kay Silakbo, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Ang mukhang iyon, pamilyar. Ngunit ang mga matang nakatitig sa kanila ngayon ay malamig, walang emosyon, puno ng isang kapangyarihan na hindi niya kailanman nakita rito noon. Ang babaeng mahina at umiiyak na itinaboy niya 5 taon na ang nakalipas. Ay wala na. Titala. Ang pangalan ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi sa kanyang isipan lamang. Ngunit ang gulat sa kanyang muka ay sapat na para makita ng lahat. Sa kanyang tabi, ang matamis na ngiti ni Marilag ay bahagyang nagbago. Hindi ito gulat ng pagkakilala, kundi gulat ng isang manlalaro na nakakita ng isang hindi inaasahang alas sa kamay ng kalaban. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sinusuri ang bagong dating mula ulo hanggang paa. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Doña Mutia. Ang mapagmataas na reyna ng Serrano Prime Holdings ay napanganga. Ang kanyang perpektong kolorete sa labi ay tila nabasag. Ang kanyang mga mata na laging puno ng paghamak, ngayon ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasindak. Para siyang nakakita ng multo. Ang babaeng minsan niyang tinawag na basura at pagkakamali ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, hindi bilang isang pulubi na nagmamakaawa, kundi bilang isang reyna na handang sakupin ang kanyang kaharian. Hindi pinansin ni Tala ang kanilang mga nakangangang bibig. Naglakad siya ng diretso patungo sa bakanteng upuan sa kabisera ng mesa, ang upuan ng kapangyarihan, at umupo na para bang doon siya laging nababagay. Ang kanyang team ay mabilis na umupo sa kanyang magkabilang panig, binuksan ang kanilang mga laptop at inilatag ang mga dokumento. Ang katahimikan ay nakakabingi. Inilapag ni Tala ang isang makapal na itim na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay bumasag sa katahimikan at tila gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata kay Silakbo. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng galit, walang bakas ng kahit anong emosyon na dati niyang nakita rito. Tanging isang nagyayelong profesionalismo. Let's talk about your death, Mr. Serrano. Ang tagumpay ay may iba't ibang lasa. May lasang matamis, tulad ng pulot na nagpapagaling ng sugat. At may lasa ring mapait, tulad ng lason na dahan-dahang pumapatay sa iyong kaaway. Para sa isang taong inagawan ng lahat, ang pinakamasarap na tagumpay ay ang makitang natitikman ng mga nanakit sa kanya ang lason na sila mismo ang gumawa. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay ang pinakamahalaga. At para kay Tala, ito ay isang hakbang na pinaghandaan niya sa loob ng 5 taon. Ito na ang simula. Sa ika-4 na kabanata, ang unang paghihiganti. Ang mga salita ni Tala ay nanatiling nakabitin sa ere, mabigat at nagyayelo. Let's talk about your death, Mr. Serrano.
5 taon siyang naghintay para masabi ang mga salitang yon at ang makita ang reaksyon sa mga mukha nila. Ang pagkasindak ni Silakbo, ang namumuong galit sa likod ng pagkabigla ni Doña Mutia, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kasiyahan na matagal na niyang kinalimutan. Isang malamig at matalim na kasiyahan, hindi niya hinayaang magtagal ang katahimikan. Sa isang senyas ng kanyang kamay, ang kanyang financial analyst na si Mr. David Lim ay nagsimulang magsalita. "Good morning, members of the board!" Magalang na bati ni David habang lumalabas sa projector screen ang isang komplikadong flowchart ng mga kumpanya sa ilalim ng Serrano Prime Holdings. "Sinuri po namin ang inyong financial records at sa aming pagsusuri, natagpuan namin ang ilang kaduda-dudang mga bagay." Isa-isang ipinakita ni David ang mga charts at graphs. Bawat isa ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Serrano. Mga proyektong over-leveraged, mga pondo na hindi malinaw kung saan napunta, at isang sunod-sunod na pagkalugi na pilit itinatago sa pamamagitan ng mga bagong utang. Nang matapos si David, si Tala na ang muling nagsalita. Ang kanyang tingin ay direktang nakapako kay Silakbo, na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. "Mr. Serrano," mahinahon niyang sabi na para bang nagtatanong lang tungkol sa panahon. "Maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa Valeria Estates project sa Batangas? Isang luxury resort na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ngunit hanggang ngayon, pagkatapos ng 3 taon, ay pundasyon pa lang ang nakatayo." Napalunok si Silakbo. That project had some logistical setbacks, but the potential return on investment is zero, putol ni Tala. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan dahil ang lupa, kung saan ninyo ito itinayo, ay kasalukuyang may ownership dispute. Isang impormasyon na dapat ay nalaman ninyo sa simula pa lang kung ginawa ninyo ang inyong due diligence. It was a vanity project, Mr. Serrano, at sinunog ninyo ang pera ng kumpanya para dito. Bawat salita niya ay tumatama. Alam na alam niya ang bawat butas, bawat pagkakamali, bawat lihim na itinatago nila. Dahil 5 taon niya itong pinag-aralan. Sa wakas, hindi na nakatiis si Doña Mutia. Tumayo ito, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. "Walang modo. Sino ka sa akala mo para questionin ang pamamalakad ng anak ko?" Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Pagkatapos naming ampunin ka at ituring na pamilya, ito ang isusukli mo? Wala kang utang na loob." Hindi natinag si Tala. Hindi man lang siya kumurap. Sa halip kinuha niya ang remote ng projector at pinindot ito. Ang financial charts ay napalitan ng isang simpleng line graph. "Hindi ako narito para pag-usapan ang utang na loob, Doña Mutia." Malamig niyang sagot. Ang kanyang tingin ay nanatili sa matanda. "Narito ako para pag-usapan ang mga numero, at ito ang numero ng Serrano Prime Holdings." Ang line graph ay nagpakita ng isang matatag na pag-angat ng kumpanya sa loob ng maraming taon, ngunit may isang punto kung saan ito ay biglang bumulusok pababa. Isang matarik na pagbagsak na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang puntong ito, sabi ni Tala, habang itinuturo ng laser pointer ang eksaktong simula ng pagbagsak, ay ang petsa kung kailan ako umalis sa pamilya ninyo. 5 taon na ang nakalipas. Huminto siya. Hinahayaang bumaon ang kanyang mga salita. "Numbers don't lie, Doña Mutia, but people do." Parang isang sampal na binitiwan sa harap ng lahat. Si Doña Mutia ay napaupo, walang masabi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na may isang taong sumagot sa kanya ng ganito sa harap ng maraming tao. Si Silakbo, sa kanyang desperasyon, ay lumingon kay Marilag, naghahanap ng suporta ng kahit anong tulong. Ngunit si Marilag
ay tahimik lang na nanonood. Ang kanyang mukha ay mayroong kakaibang interes na para bang nanonood ng isang napakagandang laro ng chess. Walang awa, walang simpatiya, tanging isang malamig na kalkulasyon. Naramdaman ni Tala na tapos na ang palabas. Tumayo siya at kasabay niya ang kanyang buong team. Gaya ng nakikita ninyo, ang Serrano Prime Holdings ay hindi isang magandang investment, deklara niya sa buong board. Sa katunayan, ito ay isang bangkaroteng kumpanya na naghihintay na lang na bumagsak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Kaya naman, pagpapatuloy ni Tala, habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan ng mag-ina. Hindi kami narito para mag-invest. Narito kami para bilhin ang lahat ng inyong malalaking utang mula sa mga bangko. Effective today, Sinagtala Corporation is your new and biggest creditor. Kung ang pagpasok niya kanina ay isang sorpresa, ito ay isang bomba. Ibig sabihin, hindi sila tagapagligtas. Sila ang bagong may-ari ng kanilang mga pagkakautang. Sila ang may hawak sa kanilang leeg. Tapos na ang meeting. Anunsyo ni Tala. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas na sinusundan ng kanyang team. Iniwan niya ang pamilya Serrano at ang buong board na tulala at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nasa hallway na siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Tala! Huminto siya sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Naramdaman niya ang paglapit ni Silakbo sa kanyang likuran. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Bakit Tala? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait at pagkalito. Pagkatapos ng lahat, bakit mo ginagawa to? Sa wakas, dahan-dahan siyang lumingon. Hinarap niya ang lalaking minsan niyang minahal. Ng buong puso, ang ama ng kanyang anak. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang mahinang anino ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama. Isang bahagyang namangiti, isang nanangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ang gumuhit sa kanyang labi. Ito? Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang kinatatayuan. Simula pa lang ito, at tuluyan na siyang naglakad palayo. Iniwan si Silakbo na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng hallway ng imperyong sila mismo ang nagwasak. Sa mundo ng mayayaman, ang bawat pagtitipon ay isang entablado. Ang bawat pag-uusap ay isang pag-arte. At sa likod ng bawat magiliw ng ngiti ay maaring nagtatago ang isang lihim, isang maitim na balak, o isang mas malalim na galit. Ngunit paano kung ang dalawang taong parehong may itinatagong galit ay magtagpo? Sino ang unang bibigay? At sino ang unang makakatuklas sa tunay na kulay ng kanyang kaharap? Ito ang laro ng mga anino. Sa 5 kabanata, mga lihim sa likod ng mga ngiti. Ang unang linggo ni Tala sa lungsod ng Gintong Palad ay isang maingat na pagkilos ng isang general na sumasakop sa teritoryo ng kalaban. Ang balita tungkol sa pagiging pangunahing creditor ng Sinagtala sa Serrano Prime Holdings ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Agad niyang ipinag-utos ang pag-freeze sa ilang mga assets at ang pag-call-ins sa mga short-term loans na hindi na kayang bayaran ng mga Serrano. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat utos niya ay isang dahan-dahang paghigpit ng tali sa leeg ng pamilyang nagwasak sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Gusto niyang namnamin nila ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak, tulad ng kung paano niya naramdaman ang bawat patak ng ulan sa gabing itinaboy siya. Ang kanyang buhay ngayon ay isang malaking pagbabago. Mula sa maliit na apartment, ngayon ay nakatira siya sa isang penthouse unit na may tanawin ng buong syudad. Ang kanyang aparador ay puno ng mga damit na dati ay sa mga magazine niya lang nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa tuwing mag-isa na lang siya sa gabi, ang tanging nagbibigay sa kanya ng tunay na kapanatagan ay ang tawag sa video mula sa kanyang anak, si Alab,
na pansamantalang naiwan sa pangangalaga ni Mr. Ilustre. "Mama, when are you coming home?" Tanong ng bata sa screen. Ang mukha nito ay puno ng pananabik. "Soon, anak. Very soon," sagot ni Tala, isang tunay at mainit na ngiti. Ang sa wakas ay gumuhit sa kanyang labi. "May tatapusin lang si Mama na importanteng trabaho, okay? Para sa future mo." Ito, si Alab. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Isang gabi, bilang bahagi ng kanyang plano na muling ipakilala ang sarili sa alta sosyedad, dumalo si Tala sa isang malaking charity gala. Suot ang isang simple ngunit eleganteng midnight blue na gown. Agaw pansin siya hindi dahil sa kanyang alahas, kundi dahil sa kanyang presensya. Isang presensyang malamig, makapangyarihan, at puno ng misteryo. Habang may hawak siyang isang baso ng champagne, nagmamasid sa paligid, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Miss Luwalhati, I must say, you look absolutely stunning tonight." Lumingon si Tala at nakita ang huling taong inaasahan niyang lalapit sa kanya. Si Marilag Cortez. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na litaw ang perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Miss Cortez," magalang na ngunit walang emosyong sagot ni Tala. "Grabe, the whole city is talking about you," sabi ni Marilag na kunwari namamangha. "What a comeback story. I'm so sorry for what you went through with the Serranos. No woman deserves that." Ang mga salita ni Marilag ay puno ng simpatya, ngunit ang mga mata nito ay iba ang sinasabi. Mayroong kakaibang kislap doon, isang kislap ng pag-aaral, ng pagsusuri. Para siyang isang ahas na sinusukat ang kanyang biktima bago ito tuklawin. Hindi nagpatinag si Tala. "The past is in the past." Simpleng sagot niya. "I'm here for business." Of course, tumango si Marilag. Uminom mula sa kanyang baso. Pero hindi mo maitatanggi, may personal touch din, di ba? I mean, sino ba naman ang hindi gustong makita ang mga nanakit sa kanila na lumuluhod? Isang mapanganib na laro ang nilalaro ni Marilag at alam ni Tala na kailangan niyang mag-ingat. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi ni Tala, bago uminom din mula sa kanyang baso. "Ang tanging hangad ko ay ang maprotektahan ang interes ng aking kumpanya." Isang matamis na tawa ang pinakawalan ni Marilag. "You're good. Very good. I wish you all the best, Miss Luwalhati. I sincerely hope you find what you're looking for." Bago pa man makasagot si Tala, tumalikod na si Marilag at lumakad palayo na sumama sa isang grupo ng mga socialites. Naiwan si Tala na may isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng pagkabalisa. May mali kay Marilag. Ang kanyang mga salita, ang kanyang kilos, lahat ay masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana, nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit isang numerong hinding-hindi niya malilimutan. Si Lakbo Serrano, na pahigpit ang hawak niya sa telepono. Isang bahagi niya ang gustong sagutin ito para marinig ang kanyang sasabihin, para isampal sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit mas nanaig ang Tala na binuo ng 5 taon ng sakit at galit. Ang kanyang hinlalaki ay nag-hover sa ibabaw ng berdeng answer button, ngunit sa huling sandali, madiin niya itong pinindot sa pulang reject button. Hindi pa. Hindi pa oras para kausapin siya. Ngunit ang pagtatagpo nila ni Marilag ay nag-iwan ng isang tanong sa kanyang isipan na hindi niya maaaring palampasin. Mayroong kulang sa kwento. Mayroong isang piyesa na hindi akma. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Anya. "Anya," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Yes, ma'am.
Is there a problem? I have a task for you. It's confidential, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanliliit habang inaalala ang mga ngiti ni Marilag. I want you to investigate someone for me. Her name is Marilag Cortez. I want to know everything. Her past, her family, her connections, everything. Dig deep. Masusunod po, ma'am. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa harap ng bintana. Ang tagumpay sa boardroom ay madali. Ngunit alam niya ngayon, ang tunay na laban ay mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, pumasok si Anya sa kanyang opisina. May dalang tablet. Ang mukha nito ay seryoso. Ma'am, I have the initial findings on Marilag Cortez, sabi ni Anya. And? Tanong ni Tala, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. That's the thing, ma'am, nag-aalangang sagot ni Anya. There's almost nothing. It's too clean. May mga public records, school information, social events, pero walang anumang malalim. Walang pamilya na nakalink sa kanya. Walang history bago siya dumating sa lungsod ng Gintong Palad. 3 taon na ang nakalipas. Huminto si Tala sa kanyang ginagawa at nag-angat ng tingin. What do you mean too clean? Parang binura, ma'am, paliwanag ni Anya. Parang may isang taong sinadyang itago ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Sabi nila, ang pinakamabigat na daladalahin ay hindi ang mga kasalanan na alam ng lahat, kundi ang mga lihim na pilit mong ibinabaon sa limot. Sapagkat gaano man kalalim ang iyong hukay, ang mga anino ng nakaraan ay palaging may paraan para muling makita ang liwanag. At para sa isang taong nagtayo ng kanyang imperyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, ang pagbabalik ng mga anino ay hudyat ng kanyang pagguho. Ito ang paghuhukay sa nakaraan. Sa ika-6 na kabanata, ang anino ng nakaraan. Ang tanggapan ni Doña Mucha Serrano ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang pader ay gawa sa mamahaling narra, ang mga muebles ay antigo, at ang bawat palamuti ay sumisigaw ng yaman at impluensya. Ngunit ngayong gabi, ang santuwaryong ito ay naging isang kulungan. Nag-iisa si Doña Mutia sa dilim. Tanging ang maliit na ilaw mula sa kanyang table lamp ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha at sa halos walang laman na bote ng mamahaling brandy sa kanyang harapan. Ang kanyang kamay, na laging matatag, ay bahagyang nanginginig habang muli niyang inilalagok ang alak. Isang linggo na ang nakalipas mula nang pumasok si Talalwalhati sa kanyang boardroom at winasak ang ilusyon ng kanilang kapangyarihan. Sa isang linggong iyon, pakiramdam niya ay tumanda siya ng 10 taon. Ang mga tawag mula sa bangko, ang mga nag-aalalang tanong mula sa mga kasosyo, ang walang kwentang paghingi ng tawad mula sa kanyang anak na si Silakbo, lahat ay parang ingay na unti-unting bumibingi sa kanya. Hayop na babaeng yon, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang ahas na pinapasok natin sa ating pamamahay. Ngunit sa likod ng galit ay merong isang damdamin na hindi niya madalas maramdaman. Isang damdamin na kinasusuklaman niya, takot. Paano? Paano nagawa ng isang babaeng galing sa wala na magkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan sa ganoon kaikling panahon? Saan nanggaling ang kanyang pera? Hindi siya maaring maupo na lang at hintayin ang kanilang katapusan. Siya si Mutia Serrano. Hindi siya basta-basta nagpapatalo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang pribadong investigador, isang taong matagal na niyang ginagamit para sa kanyang mga maruruming trabaho. Raul, sabi niya nang walang pagbati, may ipapatrabaho ako sa iyo. Isang babae, Talalwalhati. Alamin mo ang lahat, bawat galaw, bawat koneksyon, at ang pinakaimportante sa lahat, alamin mo kung sino ang nasa likod niya. Alamin mo kung saan nanggaling ang bawat sentimo ng pera niya. Ibibigay ko ang kahit magkano
Basta't bigyan mo ako ng magagamit laban sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang pag-atake ng Sinagtala Corporation at si Doña Mutia ay lalong naiipit sa sulok. Hanggang isang gabi, dumating ang isang selyadong sobre mula kay Raul. Muli, nag-iisa siya sa kanyang madilim na opisina. Binuksan niya ang sobre at ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga nakasulat sa report. Mga bank records, mga flight details, mga kumpanyang konektado kay Tala, ngunit isang pangalan ang naka-highlight sa gitna ng ulat. Ang pangalan ng primary benefactor at mentor ni Tala, Ricardo Ilustre. Nabitawan ni Doña Mutia ang mga papel. Ang brandy na kanyang iniinom ay tila nawala ng lasa. Ang pangalang yon, Ilustre. Isang pangalan mula sa malalim na baul ng kanyang nakaraan. Isang pangalang pilit na niyang kinalimutan. Dahan-dahan siyang tumayo at nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang lumang bakal na kabinet sa likod ng isang painting sa kanyang pader. Sa loob nito ay mga luma at maalikabok na folder. Kinuha niya ang isang folder na may markang Cortez Manufacturing 95. Pagbukas niya ang amoy ng lumang papel ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Flashback. Isang mas batang Mutia Serrano ang nakaupo sa isang katulad na opisina, ngunit mas maliit. Kaharap niya si Mr. Cortez, isang mabait at may edad ng negosyante, at ang kanang kamay nito na si Ricardo Ilustre. Inilatag ni Mutia ang isang kontrata sa mesa. "Ito na ang partnership agreement, Mr. Cortez," sabi ng batang Mutia. Ang kanyang mga ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lason ng kamandag. "With my marketing strategy and your production, we will dominate the market." Pumirma si Mr. Cortez nang walang pag-aalinlangan, buo ang tiwala sa kanya. Ang hindi niya alam, sa small print ng kontrata na yon ay isang clause na nagsasabing sa oras na malugi ang partnership, lahat ng assets ng Cortez Manufacturing ay mapupunta sa kumpanya ni Mutia. At sa mga sumunod na buwan, sinadya ni Mutia na isabotahe ang sarili nilang operasyon na nagresulta sa pagbagsak ng Cortez Manufacturing at pag-angkin niya sa lahat ng ari-arian nito. Iyon ang naging pundasyon ng Serrano Prime Holdings. Naaalala pa niya ang huling sinabi ni Ricardo Ilustre sa kanya bago ito umalis. Puno ng galit at pangako. "May araw ka rin, Mutia. Maniningil din ang tadhana." End of flashback. Hindi. Bulong ni Doña Mutia pabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng malamig na pawis. Hindi maaari. Bigla niyang naintindihan ng lahat. Si Ilustre, ang matandang kalaban na akala niya ay naglaho na. Siya ang tumulong kay Tala. Hindi ito simpleng business takeover. Ito ay isang paghihiganti na 2 dekada ang pagitan. Ang multo ng pamilyang Cortez at ang multo ng babaeng itinaboy niya ay nagsanib para wasakin siya. Ang takot sa kanyang puso ay biglang naging purong lagim. Ang takot na bumalik sa kahirapan, ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ay bumabalik para singilin siya. Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng desperasyon at galit na umalingaw-ngaw sa walang laman na opisina. Ngunit mabilis na napalitan ng kanyang sigaw. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng takot ay naging matigas at walang awa. Kung patayan ang gusto nila, patayan ang ibibigay niya. May kinuha siyang isang lumang itim na telepono mula sa ilalim ng kanyang mesa. Isang teleponong hindi rehistrado at para lamang sa mga tawag na hindi niya gustong ma-trace. Isang numero lang ang nakasave doon. Dinial niya ito. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. "Donya." "Raul," sabi ni Doña Mutia. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw. Yung babae, yung Tala luwalhati. Huminto siya sandali. Gusto kong mawala siya, permanenteng mawala. May katahimikan sa kabilang linya
Bago sumagot ang lalaki, maselan niyan, Donya, magastos. I don't care about the cost. Madiing sabi ni Donya Mutia. Gawin mo at siguraduhin mong malinis ang trabaho. Ayokong makakita ng kahit anong bakas na mag-uugnay sa akin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad na para bang pag-aari niya. Gusto kong isipin ng lahat na isa itong aksidente. Sa isang laro ng paghihiganti, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang taong hayagang nagpapakita ng galit, kundi ang ahas na nag-aabang sa damuhan, tahimik, nagmamasid, at naghihintay ng tamang tiyempo para manuklaw. At ngayon, 2 ahas ang magtatagpo. Ang isa ay handang bawiin ang kanyang kahapon at ang isa pa ay handa ng sunugin ang kasalukuyan. At sa gitna ng kanilang laban, isang imperyo ang guguho. Ito ang paglalantad ng katotohanan. Sa 7 kabanata, ang 2 ahas. Nasa kalagitnaan si Tala ng isang video call kasama si Alab nang pumasok si Anya sa kanyang opisina, hindi man lang kumatok. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang assistant ay isang halo ng pagkasabik at pagkabigla. Isang tingin pa lang ay alam na ni Tala na may importante itong dala. I love you, anak. I'll call you back later, okay? Be a good boy for Lolo Ricky. Mabilis niyang paalam sa bata bago pinatay ang tawag. What is it, Anya? Ma'am, the final report on Marilag Cortez. Sabi ni Anya habang inilalapag ang isang tablet sa mesa ni Tala. We found something. Medyo natagalan kami dahil sobrang lalim ng pagkakabaon, but we managed to access some old, sealed legal documents through a contact. Agad kinuha ni Tala ang tablet. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga dokumento sa screen, mga legal papers, birth certificates, at mga lumang larawan. At habang binabasa niya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang hinala na dati isang maliit na tinik lang sa kanyang isipan ay ngayon ay lumalaki. Nagiging isang punyal. Marilag Cortez. Tunay niyang pangalan. Marilag Cortez Ilustre. Anak siya ni Mr. Cortez, ang may-ari ng Cortez Manufacturing, at pamangkin ni Ricardo Ilustre. Bumalik sa isipan ni Tala ang lahat. Ang pagtulong sa kanya ni Mr. Ilustre, ang pag-aaruga nito, ang pagpondo sa kanyang pagbabalik. Akala niya, awa at galit sa mga Serrano ang dahilan. Ngayon niya naintindihan, hindi lang ito ang kwento niya. Ito rin ang kwento ni Mr. Ilustre. Ito ang kwento ng pamilyang Cortez. At si Marilag ay hindi isang simpleng social climber na umakyat kay Silakbo. Siya ay isang sundalo na ipinasok sa kampo ng kalaban, naghihintay ng hudyat. Isang ahas na dahan-dahang nilalason ang pundasyon ng pamilya Serrano mula sa loob. Napatingin si Tala sa oras. Mayroong malaking press conference ang Serrano Prime Holdings ngayong araw. Ang kanilang huling desperadong hakbang para pakalmahin ang mga investors at ang publiko, para sabihing kontrolado nila ang sitwasyon. At si Marilag, bilang bagong fiancé ni Silakbo, ay naroon para magpakita ng suporta. Oh no! Bulong ni Tala sa sarili, biglang nakaramdam ng kaba. Anya, buksan mo ang news channel. Now! Mabilis na binuksan ni Anya ang malaking TV screen sa pader ng opisina. At doon, sa live broadcast, nakita nila ang eksena sa press conference. Nakatayo si Silakbo sa podium, pinipilit ngumiti, habang binabasa ang isang inihandang speech. Sa kanyang tabi, si Donya Mutia, suot ang kanyang pekeng tapang. At sa kabilang tabi, nakatayo si Marilag, ang larawan ng isang mapagmahal at matatag na nobya. At nais kong siguruhin sa inyong lahat, sabi ni Silakbo, na ang Serrano Prime Holdings ay mananatiling matatag. With the support of my family and my loving fiancé, Marilag, malalampasan natin ito. Pagkatapos magsalita ni Silakbo, ang mga reporter ay nagsimulang magtanong.
At gaya ng inaasahan, kinuha ni Marilag ang mikropono na para bang dedepensahan ang kanyang mapapangasawa. "Thank you, Bo," sabi ni Marilag. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit dinig sa buong silid. Tumingin siya sa mga kamera. "Nais ko lang pong magdagdag. Totoo po ang sinabi ni Bo. Matatag ang pamilya Serrano." Huminto siya at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matatag. Sa paggawa ng kasinungalingan, ang buong silid ay napatahimik. Si Silakbo at Doña Mutia ay napatingin kay Marilag, puno ng pagkalito. "What are you talking about, Marilag?" Naguguluhang tanong ni Silakbo. Hindi siya pinansin ni Marilag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita, direkta sa mga kamera. "Sa loob ng 3 taon, naging bahagi ako ng pamilyang ito. At sa 3 taon na yon, nasaksihan ko ang lahat. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ng kumpanya pala, ang pagtatago ng mga financial losses, ang paninira sa mga maliliit na negosyante. Marilag, stop it!" Sigaw ni Doña Mutia, sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ng mga security na tila ba tauhan ni Marilag. Ngumiti si Marilag kay Doña Mutia, isang nangiting puno ng yelo at apoy. "Naalala niyo pa po ba ang Cortez Manufacturing, Doña Mutia? Ang kumpanya ng aking ama na ninakaw ninyo 20 taon na ang nakalipas?" Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Doña Mutia. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. At bilang patunay, sabi ni Marilag, habang naglalabas ng isang USB flash drive mula sa kanyang bulsa, narito ang kopya ng lahat ng creative accounting records, mga bank transfers sa mga ghost accounts, at mga testimonya mula sa mga empleyadong matagal nang gustong magsalita pero tinatakot ninyo. Ibinibigay ko ito ngayon sa lahat ng miyembro ng media. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga reporter ay nagsisigawan. Si Silakbo ay tulala, hindi makapaniwala sa kataksilan na nangyayari sa harap niya. Si Doña Mutia naman, sa sobrang galit at gulat, ay napahawak sa kanyang dibdib at nanghihinang napaupo. Sa kanyang opisina, si Tala ay nakatayo lang, nakatingin sa screen. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ang paghihiganti na pinlano niya ay inagaw ng iba. Ngunit ang resulta ay pareho. Isang perpektong pagkawasak. Biglang nagring ang personal na telepono ni Tala. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello? Ketu kwa ketu laban. We have a common goal, Miss Lualhati." Ang boses ni Marilag, malamig at puno ng tagumpay. "Tapos na ang laro para sa kanila," sabi pa nito. "Salamat sa pagbukas mo ng pinto. Ako na lang ang nagtulak para tuluyan silang mahulog." Bago pa man makasagot si Tala, pinatay na ni Marilag ang tawag. Naiwan si Tala na nakatitig sa screen kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao ang nagwawalang si Doña Mutia at ang tulalang si Silakbo. Ang kanyang plano ay perpekto. Ngunit hindi niya inasahan na may isa pang manlalaro sa chessboard. Isang manlalaro na kasing talino niya at marahil. Mas walang awa. Kapag ang lahat ng kinang at kapangyarihan ay naglaho na parang bula, ano ang natitira? Kapag ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na, saan ka magtatago? Para sa isang taong nabuhay sa anino ng iba, ang pagkawala ng lahat ay isang pagkakataon, isang masakit na pagkakataon, upang sa wakas ay makita ang sarili sa salamin. Ito ay isang paglalakbay sa kawalan. Sa 8 kabanata, Laro ng Tadhana. Amoy ng murang alak at pinaghalong sigarilyo. Iyon ang bumati kay Silakbo Serrano nang imulat niya ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo at ang ilaw mula sa neon sign sa labas ng bintana ng motel room ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung ilang araw na siyang naroon. Ang tanging alam niya, tumakas siya. Tumakas siya mula sa mga kamera, sa mga tumatawag na abogado,
sa umiiyak na mga empleyado, at higit sa lahat, sa nag-aapoy na galit sa mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos ng press conference, gumuho ang lahat. Ang Serrano Prime Holdings ay isinailalim sa investigasyon. Ang kanilang mga bank accounts ay na-freeze. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng karangalan, ngayon ay naging katatawanan at simbolo ng katiwalian. At si Marilag, ang babaeng akala niya'y mamahalin niya, ang babaeng ipinalit niya kay Tala, ay naglaho na parang bula matapos ihagis ang granada na sumira sa kanilang lahat. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang halos walang laman na bote ng alak. Tumingin siya sa basag na salamin sa dingding. Ang nakita niya ay hindi ang makisig at aroganteng si Boss Serrano. Ang nakita niya ay isang lalaking talunan, isang estranghero na may magulong buhok, mapupulang mata, at isang mukhang puno ng pagsisisi. Saan siya nagkamali? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan, pero alam niya ang sagot. Matagal na niyang alam. Nagkamali siya sa simula pa lang. Flashback. Isang masayang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nasa isang simpleng beach resort sila ni Tala bago pa sila ikasal. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, Bo, sabi ni Tala noon, habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Kahit wala tayong mansyon o magagarang kotse, basta't magkasama tayo, masaya na ako. Hindi, sagot niya noon, habang hinahawakan ng kamay nito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. The best of everything. Deserve mo yon. Deserve ng magiging pamilya natin. Pinangako niya. Pinangako niyang proprotektahan niya ito. Ngunit siya mismo ang unang sumira sa kanya. Siya ang unang tumalikod. End of flashback. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ibinigay nga niya ang lahat. Kay Doña Mucha. Sinunod niya ang lahat ng gusto nito, kapalit ng karangyaan na kinamulatan niya. Ipinagpalit niya ang tunay na kaligayahan para sa isang pekeng korona. At ang kanyang anak? Si Alab. Hindi pa niya nakikita ang bata, ni sa litrato. Ang tanging alam niya ay ang pangalan nito. Isang pangalan na sumisimbolo sa init at liwanag, mga bagay na wala sa buhay niya ngayon. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Naligo siya, nagsuot ng damit na ilang araw na niyang gamit, at lumabas ng motel. Naglakad siya ng walang direksyon sa ilalim ng ambon, hanggang sa maisipan niyang tawagan ang isang dating kaibigan na may utang na loob sa kanya. Saan ko pwedeng makita si Tala? Tanong niya. Ang kanyang boses ay desperado. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, ibinigay ng kaibigan niya ang address ng paaralan kung saan nag-aaral si Alab. Hindi nagtagal, naroon na si Silakbo. Nakatayo sa kabilang kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, nagmamasid sa gate ng isang mamahaling elementary school. Nagring na ang bell, hudyat ng pag-uwi ng mga bata. Isa-isang nagsilabasan ang mga estudyante, sinalubong ng kanilang mga magulang at yaya. Ang hangin ay puno ng masayang tawanan at kwentuhan tungkol sa kanilang araw sa eskwela. Isang eksenang dapat ay pamilyar kay Silakbo, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay na hindi niya kailanman mararanan. At doon, nakita niya ito. Isang batang lalaki na may mga matang kamukhang kamukha ni Tala, ngunit may ngiti na. Kamukha niya noong bata pa siya. Ang bata ay masayang tumatakbo palabas ng gate, bitbit ang isang asul na backpack na halos kasing laki niya. Si Alab. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Silakbo. Ito ang kanyang anak. Ang batang ipinagkait niya. Ang batang hinayaan niyang itaboy, kasama ng ina nito sa gitna ng malakas na ulan. Buhay na buhay ang bata. Malusog. At higit sa lahat, masaya.
Tumatakbo ito patungo sa isang lalaking nakasuit na naghihintay sa kanya, malamang ay driver o bodyguard, na agad namang kinuha ang kanyang bag. Nagtatawanan sila habang naglalakad patungo sa isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan. Napahawak si Silakbo sa puno para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang imahe ng kanyang masayang anak, na malinis at maayos ang pananamit, ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Naging maayos ang buhay nito. Naging maayos ang buhay nito nang wala siya. Naging maayos ang buhay nito sa kabila ng ginawa niya. Hindi niya napigilan ang mga luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito mga luha ng pagkalugi sa negosyo o ng kahihiyan sa lipunan. Iba ito, mas malalim. Ito ay mga luha ng isang amang nagsisisi, isang pagsisising huli na niyang naramdaman. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, napapasok na sa sasakyan, ang bintana sa backseat sa kabilang panig ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob ng sasakyan, nakita niya siya. Si Tala. Mas gumanda ito. Mas naging matatag. Ngunit ang mga mata nito, habang nakatingin sa direksyon niya, ay hindi na nagpapakita ng kahit anong pagmamahal o galit na dati niyang nakikita. Ang mga mata nito ay kalmado, kontrolado, at puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Awa. Nakita siya ni Tala. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kalsada, sa gitna ng distansya at ng 5 taon na naghihiwalay sa kanila. Para kay Silakbo, tila huminto ang oras. Ang lahat ng ingay ng mga bata at mga busina ng sasakyan ay naglaho. Nakita niyang may sinabi si Tala sa driver. Ang sasakyan ay huminto sa gilid ng kalsada. At sa pagkabigla ni Silakbo, ang pinto ng backseat ay bumukas. Lumabas si Tala mula sa sasakyan. Ang kanyang paglakad ay marahan, ngunit may bigat. Bawat hakbang niya palapit sa kinaroroonan ni Silakbo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nagsimulang umambon muli, isang paalala ng gabing iyon, ngunit hindi ito pinansin ni Tala. Huminto siya sa harap ni Silakbo. Amoy ng mamahaling pabango ang dala nito, isang malaking kaibahan sa amoy ng alak sa kanyang hininga. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang gusot na damit, ang kanyang hindi ahit na muka, ang kanyang mga matang namumugto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay walang emosyon. Isang tanong na hindi naghahanap ng sagot, kundi isang pahayag na nagsasabing, wala kang karapatan na maparito. Sa bawat digmaan, merong mga hangganan, mga linyang hindi dapat tawirin. Ngunit para sa isang taong nasukol na at wala nang natitira, lahat ng hangganan ay nawawala. At kapag ang pinakamahalaga sa buhay mo, ang ginamit na sandata laban sa'yo, paano ka lalaban? Ito ang sandali ng pagsubok, ang pinakamadilim na gabi, sa 9 na kabanata, ang huling sandata. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Tala ay walang emosyon, ngunit para kay Silakbo, ito ay parang isang sampal na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan. Ang babaeng minsan ay umiyak para sa kanya, nagmakaawa para sa kanya. Ngayon, ang tanging nakikita niya sa mga mata nito ay isang malamig na pader. Gusto ko lang makita ang anak ko. Hirap na sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pinipigilang pag-iyak. Kahit sa malayo lang, pakiusap Tala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Ang anak mo? Nasaan ka noong kailangan ka niya, Bo? Nasaan ka noong mag-isa ko siyang pinalaki? Nasaan ka sa bawat gabing nilalagnat siya? Nasaan ka noong unang beses siyang nagsalita, unang beses lumakad? Bawat tanong ay isang punyal na bumaon sa puso ni Silakbo. Wala siyang maisagot.
dahil totoo ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap niya. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi bilang asawa, kundi bilang ama. Hayaan mo akong bumawi sa kanya. Umiling si Tala. Ang kanyang ekspresyon ay matigas na parang bato. Ang pagkakataon para maging ama? 5 taon na ang nakalipas mula noong tinalikuran mo ang pagkakataong yon, Bo. Noong gabing hinayaan mo kaming itaboy ng nanay mo sa gitna ng ulan. Tumalikod si Tala, handa nang bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya kayang makipag-usap pa sa multo ng kanyang nakaraan. Umalis ka na, silakbo. Sabi niya, hindi lumilingon. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Ang kanyang mga salita ay pinal at naglakad na siya palayo. Iniwan si Silakbo na nakatayo sa ilalim ng ambon, basag at nag-iisa. Pagpasok ni Tala sa sasakyan, agad siyang niyakap ni Alab. Mama, who was that man? He was crying. Inosenteng tanong ng bata. Napapikit si Tala ng mariin, pinipigilan ang sariling emosyon. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Just an old acquaintance, anak. Don't worry about him. Sa pag-uwi nila sa kanilang penthouse, pilit kinalimutan ni Tala ang nangyari. Binuhat niya si Alab, nilibot ang kanilang maluwag at magandang sala. Ang amoy ng pagkain na niluluto ng kanilang kasambahay, ang malambot na carpet sa kanilang mga paa, ang payapang tunog ng musika, ito ang buhay na binuo niya para sa kanila. Isang buhay na malayo sa sakit at pagtataboy. Nang gabing iyon matapos niyang patulugin si Alab, nanatili siya sa tabi ng kama nito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang bawat paghinga nito ay isang musika sa kanyang pandinig. Dito, sa tabi ng kanyang anak, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Nagawa niya. Nanalo siya. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo ay nagbunga. Sa bisig niya, hawak niya ang kanyang mundo, ang kanyang tagumpay, ang kanyang kapayapaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Anya lang na may update sa trabaho. Ngunit ang numero sa screen ay hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello! Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng lason at kabaliwanagan. Ang boses ni Doña Mutia. Nag-e-enjoy ka ba sa pagkapanalo mo, Tala? Agad nanlamig ang dugo ni Tala. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Anong kailangan mo? Isang garalgal na tawa ang kanyang narinig. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba dahil nakuha mo ang kumpanya, nanalo ka na? Nagkakamali ka, babae. Meron pa akong isang alas. Tigilan mo na to, Donya. Mariing sabi ni Tala. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Wala ka ng laban. Wala? Ha? Sabi ni Doña Mutia. Nag-research ako, Tala. Ang galing ng mga abogado ko at may nakita silang isang maliit na butas. Isang butas sa mga papeles ng kustodya mo kay Alab. He is still, by blood, a Serrano. Ang mundo ni Tala ay biglang umikot. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Anong sinasabi mo? Simple lang, sabi ni Doña Mutia. Ang bawat salita ay isang patalim. Idedemanda kita. Gagamitin ko ang lahat ng natitira kong pera at impluensya para bawiin ang apo ko. Ang batas ay nasa panig ng isang lola na gustong makasama ang kanyang kadugo laban sa isang no good, single mother na may kaduda-dudang pinagmulan ng yaman. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Tala sa pabulong na paraan. Maingat na hindi magising ang kanyang anak. Oh, I can, and I will, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng malademonyong kasiyahan. Maaring kinuha mo ang kumpanya ko, pero kukunin ko sa iyo ang anak mo. Tingnan natin kung sino ang mas masarap maghiganti.
Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Tala ang mga huling salita. Ang kanyang lakas, ang kanyang talino sa negosyo, ang kanyang bilyon-bilyong pera, lahat ay walang silbi laban sa banta na ito. Ang kanyang kamay ay nanghina. Nabitawan niya ang telepono. Clatter. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay sa tahimik na silid. Nakatitig lang si Tala sa kawalan. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong siya ay bumalik, naramdaman niya ito muli. Ang pakiramdam na wala siyang laban. Ang pakiramdam na para siyang nasa gitna na naman ng malakas na ulan, walang magawa at hinang-hina. Ano ang halaga ng isang tagumpay kung ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng iyong anak? Ano ang saysay ng paghihiganti kung sa huli ikaw rin ang masasaktan? Darating ang isang sandali kung kailan kailangan mong pumili, ang pait ng nakaraan o ang pag-asa ng hinaharap. Ito ang pagtimbang sa puso, sa 10 kabanata. Sa pagitan ng galit at pag-ibig, hindi natulog si Tala ng gabing iyon. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama ni Alab. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng kurtina kung saan tanawang kumikinang ngunit walang pusong syudad sa labas. Bawat paghinga ng kanyang anak ay isang paalala ng lahat ng bagay na maaring mawala sa kanya. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Alab. Ang mahahabang pilikmata nito, ang bahagyang nakaawang na mga labi. Ito ang kanyang anghel, ang kanyang lakas, ang kanyang kahinaan. Sa boardroom, isa siyang reyna. Kaya niyang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang pirma lang. Kaya niyang takutin ang mga bihasang negosyante sa isang titig lang. Ngunit dito, sa loob ng silid na ito, sa harap ng banta ni Doña Mutia, siya ay isang ordinaryong ina, isang inang takot na takot. Paano niya ipapanalo ang laban na ito? Kung lalaban siya, hihilahin ni Doña Mutia ang pangalan ni Alab sa putik. Gagamitin ng media ang kanyang anak bilang isang circus attraction. Ang bawat detalye ng kanilang buhay ay hihimayin sa korte. Ang kapayapaan na pilit niyang binuo para kay Alab sa loob ng 5 taon ay madudurog na parang salamin. Ngunit kung susuko siya, ang isiping si Alab ay mapupunta sa mga kamay ng isang babaeng puno ng lason at kabaliwan ay isang bangungot na hindi niya kayang harapin. Kinabukasan, mayroon ng desisyon sa kanyang isipan. Hindi siya susuko, lalaban siya. Ngunit kailangan niyang harapin ang demonyo sa sarili nitong lungga. Ipinagbilin niya si Alab sa kanyang pinagkakatiwalaang yaya at nagmaneho patungo sa isang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Ang mansyon ng mga Serrano, ang dating marangyang bahay, ay tila nawalan ng buhay. Ang hardin ay hindi na kasing alaga at ang pintura sa malaking gate ay may mga lamat na. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matandang katulong na gulat na makita siya at sa sala nakaupo si Doña Mutia, nakatingin sa kawalan. May hawak na kupitan ng alak kahit umaga pa lang. Ang dating reyna ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit, kabaliwan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay garalgal. Nandito ako para magbigay ng alok. Malamig na sabi ni Tala, tumayo sa gitna ng sala. Itigil mo ang demanda. Iurong mo ang lahat ng plano mo laban sa anak ko at bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ka ng komportable habang buhay, malayo dito. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala kay Doña Mutia. Pera? Akala mo ba pera pa rin ang habol ko? Tumayo ito at hinarap si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pangalan, ang respeto.
Wala ka nang maiaalok sa akin, Tala. Wala na akong pakialam sa pera. Ang gusto ko ay makita kang masira. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam na mawalan ng lahat ng iyong pinakamamahal. Kahit na ang sarili mong apo ang gamitin mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Tala. Oo, sigaw ni Doña Mutia. Kahit siya. Hihilahin ko siya sa putik kasama ko, basta't makita lang kitang lumuhod at magmakaawa ulit. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Tala. Walang negosasyon, walang luhika. Hindi niya kayang makipag-usap sa isang taong nasira na ang pag-iisip. Hindi niya kayang manalo sa laban na ito gamit ang mga paraan na alam niya. Tumalikod siya ng walang imik at naglakad palabas ng bahay na yon. Isang malamig na takot ang gumagapang sa kanyang buong katawan. Natalo siya. Pagdating niya sa kanyang penthouse, bagsak ang kanyang mga balikat. Sinalubong siya ng katahimikan. Umupo siya sa sofa, napatingin sa kawalan, ang kanyang isip ay blanko. Ano na ang gagawin niya? Isang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Nagtaka siya kung sino iyon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang huling taong inaasahan niyang makita ang nakatayo sa kanyang harapan, si Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Isang determinasyon na hindi pa niya kailanman nakita rito. Narinig ko, sabi nito agad, walang paligoy-ligoy. Narinig ko ang plano ni Mama. Kinausap ko siya. Wala siyang pinapakinggan. Nababaliw na siya, Tala. Hindi sumagot si Tala. Ano pa ba ang sasabihin? Alam kong wala na akong karapatan. Pagpapatuloy ni Silakbo, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Alam kong isa akong duwag, isang pagkakamali, pero anak ko pa rin si Alab at hindi ko hahayaang sirain ni Mama ang buhay niya. Pumasok ito sa loob at huminto sa kanyang harapan. Tinitigan niya si Tala ng diretso sa mga mata. May isang paraan para matigil siya, sabi ni Silakbo. Isang paraan para tuluyan na siyang mawalan ng karapatan kay Alab. Nag-angat ng tingin si Tala, naghihintay. Huminga ng malalim si Silakbo. Pupunta ako sa abogado bukas. Pipirmahan ko ang lahat ng papeles. Isusuko ko ang lahat ng karapatan ko bilang ama niya. Legally, I will cease to exist as his father. Sa mata ng batas, hindi na siya magiging isang serano at mawawalan na ng basihan ang kaso ni Mama. Natigilan si Tala. Ang sakripisyo, hindi niya ito inaasahan. Gagawin ko yon sa isang kondisyon, dagdag ni Silakbo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Hayaan mo lang akong makita siya. Hindi bilang ama, hindi bilang isang serano, bilang isang kaibigan lang ng pamilya, bilang si Tito Bo. Pakiusap, Tala. Iyon lang. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay niya, kahit sa malayo. Iyon lang ang kapalit na hinihiling ko. Nakatitig lang si Tala kay Silakbo. Ang lalaking sumira sa kanya ay nag-aalok ngayon ng sarili nitong kapirasong puso para iligtas ang kanilang anak. Nasa kanyang mga kamay ang desisyon. Ang pagtanggap sa sakripisyong ito ay nangangahulugan ng pagpapatawad. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng isang digmaang sisira sa kanilang lahat. Tumingin siya kay Silakbo, ang lalaking ama ng kanyang anak. At pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Alab, sa direksyon ng kanyang kinabukasan. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa kung paano ka lumaban, kundi sa kung kailan mo pipiliing huminto. Ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan pa itong saktan ka. At sa pagitan ng paghihiganti at kapatawaran, doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ito ang pagbubukas ng puso sa 11 kabanata. Ang kapatawaran. Nakatitig si Tala sa lalaking nasa kanyang harapan, si Silakbo. Ang anino ng kanyang masakit na nakaraan
ang ama ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa loob ng 5 taon, ang imahe niya sa kanyang isipan ay isang halimaw, isang duwag. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay iba. Basag, nagsisisi, at handang isakripisyo ang huling piraso ng kanyang pagkatao para sa kanilang anak. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng galit na matagal na niyang kinikimkim ay tila unti-unting gumaan. Ang paghihiganti ay parang lason. Sa kagustuhan mong ipainom ito, sa iba, sa huli, hindi mo maiiwasang matikman din ito. At pagod na siyang malasahan ang pait. Sige, mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit sapat na para marinig ni Silakbo. Pumapayag ako. Ang mga mata ni Silakbo ay napuno ng luhang hindi niya pinigilan. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi ng pasasalamat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit isang magalang na tango. Isang tango na puno ng respeto at pagsisisi. Ang naging sagot niya bago siya tumalikod at umalis. Kinabukasan, sa isang malamig at walang emosyong opisina ng mga abogado, tinapos nila ang digmaan. Si Tala ay naroon kasama ang kanyang legal team. Si Silakbo ay naroon din, mag-isa. Walang Doña Mutia, walang Marilag. Tanging siya at ang bigat ng kanyang desisyon. Walang maraming salita. Ang mga abogado na lang ang nag-usap. Inilatag sa mesa ang mga dokumento. Mabilis at tiyak ang bawat pirma. Isang pirma para itigil ang lahat ng legal na aksyon ng sinagtala laban sa mga natitirang ari-arian ng mga Serrano. At ang pinakamabigat na pirma mula kay Silakbo, ang Voluntary Relinquishment of Paternal Rights. Isang dokumentong legal na bumubura sa kanyang pagiging ama sa mata ng batas. Habang pinipirmahan ito ni Silakbo, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Bahagyang nagpamantsa sa tinta. Ngunit hindi siya naggatubili. Tinapos niya ang pirma. Pagkatapos, tumayo ang abogado ni Tala. May isang tawag lang po akong gagawin. Tinawagan nito ang abogado ni Doña Mutia. Attorney, this is to formally inform you that Mr. Silakbo Serrano has legally relinquished all his paternal rights to the child, Alab Lualhati. The child is no longer legally a Serrano. Your case no longer has any legal basis. We expect you to withdraw your petition immediately. Sa kabilang linya, narinig nila ang mahinang boses ng abogado ni Doña Mutia na kausap ang kliyente nito. Pagkatapos ay isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng tunog ng isang bagay na nabasag. Ibinaba ng abogado ni Tala ang telepono. It's done, sabi nito. Tapos na. Ang huling sandata ni Doña Mutia ay naging abo. Natalo siya, hindi ng pera ni Tala, kundi ng pagsisisi ng sarili niyang anak. Naiwan siyang mag-isa sa guho ng kanyang imperyo, isang reynang wala ng kaharian at wala ng tagapagmana. Makalipas ang 1 linggo, isang maaraw na Sabado ng hapon, tinupad ni Tala ang kanyang pangako. Nagkita sila sa isang malawak at masayang parke. Maingat na pinili ni Tala ang lugar, isang lugar na neutral, puno ng buhay, at malayo sa mga anino ng kanilang nakaraan. Naunang dumating si Silakbo. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong, malayo sa dating bihis na CEO. Nakaupo ito sa isang bench, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Hindi nagtagal, dumating si Tala. Hawak ang kamay ni Alab. Mama, where are we going? Tanong ng bata. May ipapakilala ako sa iyo, anak. Malambing na sagot ni Tala. He's a friend. His name is Tito Bo. Lumapit sila sa bench. Tumayo si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa bata. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Alab, this is Tito Bo, sabi ni Tala. Tumingala si Alab kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng kuryosidad. Hello, Tito Bo, bati ng bata. Ang simpleng mga salitang yon
ay sapat na para basagin ang puso ni Silakbo. Yumuko siya para maging kapantay ng bata. "Hello, Alab," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang laki mo na." Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Alab. "Do you want to play ball with me?" Tanong nito, habang ipinapakita ang isang maliit na bola na dala niya. Hindi makapagsalita si Silakbo. Tumingin siya kay Tala na para bang humihingi ng permiso. Isang bahagyang tango lang mula kay Tala ang kanyang naging sagot. Nagsimula silang maglaro. Nagpasahan ng bola. Naghabulan, nagtawanan. Si Tala ay nanatiling nakaupo sa bench, pinapanood sila mula sa malayo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Silakbo. Isang kislap ng purong kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Nakita niya ang pagtawa ni Alab, isang tawang malaya at walang alam sa bigat ng mundo. At sa panonood sa kanila, isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Tala. Ang bigat sa kanyang dibdib na 5 taon na niyang daladala ay biglang naglaho. Ang apoy ng paghihiganti na nagpaalab sa kanyang kaluluwa ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang mainit at payapang liwanag. Naintindihan niya ngayon ang tagumpay sa boardroom, ang pagbagsak ng mga serrano, ang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Lahat ng yun ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan. Ngunit itong nakikita niya ngayon, itong kapayapaan, ito ang tunay na tagumpay. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Isang nangiting hindi pilit, hindi mapanukso, kundi isang nangiting payapa. Isang nangiting nagmula sa isang pusong nagsisimula ng maghilom. Alam na niya ang susunod niyang gagawin. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, oras na para simulan ang kanyang tunay na misyon. Kinabukasan, sa Sinagtala Corporation, tinipon niya ang kanyang buong executive team. "Good morning everyone," bati niya. Ang kanyang boses ay may bagong sigla. "I want to announce a new project, a new direction for this company. Hindi ito tungkol sa profit, hindi ito tungkol sa takeovers." Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ay isang proyektong mula sa puso. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong kabanata. Ang bawat sugat na naghilom ay nagiging paalala ng ating katatagan. At ang bawat sakit na ating nalampasan ay maaaring maging isang binhi na maaaring itanim upang mamunga ng pag-asa para sa iba. Ito ang kwento ng isang bagong simula na itinayo mula sa mga guho ng nakaraan. Ito ang ating pagwawakas sa 12 kabanata, ang pundasyon ng bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa lungsod ng Gintong Palad ay nagbago na. Ang pangalang Serrano ay unti-unti nang nalimot. Naging isang kwentong babala na ibinubulong sa mga business circles. Si Marilag Cortez, matapos makamit ang kanyang paghihiganti, ay naglaho na parang bula at hindi na muling nagpakita. At si Doña Mucha, ayon sa mga balibalita, ay namumuhay mag-isa sa isang maliit na bahay sa probinsya, isang reynang tuluyan nang nawalan ng korona. Ngunit ang pangalang Talalwalhati ay lalong umingay, ngunit hindi na bilang isang corporate raider na kinatatakutan, kundi bilang isang bagong boses ng pag-asa. Ngayong hapon, sa isang eleganteng ballroom na puno ng mga maimpluwensyang tao, mga miyembro ng media at mga ordinaryong babaeng may bitbit na pangarap, inilunsad ang pinakabagong proyekto ni Tala. Nakatayo siya sa entablado sa harap ng isang malaking banner na may mga salitang, "The Alab Foundation, Igniting Hope for Single Mothers." Suot ang isang simpleng puting bestida, si Tala ay hindi na ang malamig at mapaghiganting CEO. Ang babaeng nasa entablado ngayon ay merong init at liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na nagmumula sa loob. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya,
Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante, isang taong bihasa sa mga numero, sa kita, at sa pagpapalago ng yaman. Pero ngayon, nais kong magpakilala sa inyo hindi bilang si Tala Luwalhati, ang CEO, kundi bilang si Tala, isang ina. Huminga siya ng malalim at ibinahagi ang kanyang kwento. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, ngunit ibinahagi niya ang sakit. Ang pakiramdam na itakwil, ang hirap ng pagiging mag-isang ina, ang mga gabing walang tulog, ang takot na baka hindi niya kayang itaguyod ang kanyang anak. Naranasan ko pong halos mawalan ng lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ngunit nanatiling matatag. At sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang paghihiganti ay maaring magbigay sa iyo ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi nito kayang punan ang butas sa iyong puso. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpabagsak sa iba, kundi sa pagtulong sa kanila na bumangon. Ang Alab Foundation, sabi niya, habang iginagala ang kanyang paningin sa buong silid, ay ipinangalan sa aking anak, ang aking apoy, ang aking inspirasyon. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng mga inang mag-isang lumalaban, para sa mga babaeng minsan nang nadapa, pero pinipiling bumangon araw-araw para sa kanilang mga anak. Magbibigay tayo ng tulong pinansyal, legal na suporta, at mga pagsasanay para makapagsimula sila ng kanilang sariling mga negosyo. Gagawin nating apoy ang bawat pighati, deklara niya. Gagawin nating bituin ang bawat luha. Nag-init ang palakpakan sa buong ballroom. Isang palakpakang puno ng paghanga at inspirasyon. Mula sa isang sulok sa likuran ng ballroom, tahimik na nanonood si Silakbo. Mas maayos na siya ngayon. Mayroon na siyang simpleng trabaho sa isang maliit na kumpanya sa labas ng syudad. Simple ang kanyang buhay, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon itong direksyon. Bawat linggo, dinadalaw niya si Alab bilang si Tito Bo, at ang mga sandaling iyon ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang mga mata nila ni Tala ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga tingin, mayroong isang bagong unawaan. Hindi na ito pag-ibig na nauwi sa sakit. Ito ay isang uri ng respeto, isang pagkilala sa katotohanang pareho silang nagkamali at pareho silang natuto. Isang tahimik na pangako na pareho nilang gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng nag-iisang bata na nag-uugnay sa kanila. Ngumiti si Silakbo, isang tunay at payapang nangiti. Bago siya dahan-dahang tumalikod at umalis, hinahayaan si Tala na magbas sa liwanag na siya mismo ang lumikha. Nang matapos ang programa, nilapitan si Tala ng kanyang anak na si Alab na tumakbo papunta sa kanya sa entablado. Binuhat niya ito at niyakap ng mahigpit. "You were great, Mama," masayang sabi ng bata. "Thank you, anak ko," sagot ni Tala habang hinahalikan ito sa noo. Magkasama silang lumabas sa isang terrace na tanaw ang papalubog na araw. Ang langit ay may kulay kahel at rosas, isang magandang paalala na sa bawat pagtatapos ng araw, may bagong umaga na naghihintay. "Mama, what's a foundation?" tanong ni Alab. Ngumiti si Tala. "It's like building a big house, anak," paliwanag niya. "A house where other moms who are sad can go, so they can learn how to be happy and strong again, just like us." Tumingala si Alab sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "So you're a builder now, Mama?" "Yes, my love," bulong ni Tala, habang lalo pang humigpit ang yakap sa kanyang anak. "We are builders. We build new beginnings." Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang ina at ang anak, ang bituin at ang kanyang apoy. Ang kanilang paghihiganti ay tapos na. Ang kanilang paghilom ay nagsisimula pa lang. At sa harap nila,
Isang bukas na puno ng pag-asa ang naghihintay. At dito nagtatapos ang kwento ni Natala at ng kanyang apoy, si Alab. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging buhay sa aking isipan ang bawat karakter. Naramdaman ko ang pait sa puso ni Tala, ang bigat ng pagsisisi ni Silakbo, at higit sa lahat, ang walang kapantay na pag-ibig na nagbigay sa kanila ng liwanag. Ang bawat salita ay isinulat nang may pag-asang makaantig ito sa inyong mga puso, na maibahagi sa inyo hindi lamang isang kwento, kundi isang damdamin. Sapagkat higit sa kwento ng paghihiganti, ito ay isang kwento ng paghilom, isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paniningil sa nakaraan, kundi sa pagpapatawad at pagpili na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Isang pagpapatunay na ang bawat isa sa atin, gaano man kalalim ang sugat, ay may kakayahang gawing lakas ang sakit at gawing pag-asa ang pait. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong bahagi ng paglalakbay ni Tala ang nakaantig sa inyo? Ang inyong mga saloobin at komento ay hindi lamang mga salita. Ito ang nagiging tulay na nag-uugnay sa ating lahat bilang isang komunidad na nagbabahagi ng iisang damdamin. Muli, maraming salamat. Naway manatili sa inyo ang aral ng pag-asa at ang lakas na bumangon mula sa anumang pagsubok. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.